Kan sumandali, kung narito po kayo nung nakaraan patungkol sa pag-ibig ng Panginoon. Na isa sa mga attribute ng Panginoon na nami-misunderstood ng marami o nabibigyan ng maling pakahulugan. Yan, kung bakit yung pag-ibig ng Panginoon. Yan. At dahil yan ay siyempre, hindi nagagamit ng tama o ng maayos. At yan ang ating pinag-usapan nung nakaraan na ang pag-ibig ng Diyos, kaya nila misunderstood dahil itinutumbas nila ito sa material na pagpapala. Na kung hindi masagana ang buhay mo, sinumpa ka. Diba? Ganun kadalisan na sinasabi natin o papakinggan natin na ay kaya ka mahirap kasi ganito ka, ganyan ka. Yan, hindi ka mahal ng Panginoon. Yan, etc. Kadalasan naman yung ganon, kaysa yung sa pagiging masagana ang buhay. Diba? Wala naman kayo napakinggan na, ay hindi ka mahal ng Diyos, kaya masagana ang buhay mo. Diba? Hindi naman ganon. So, kadalasan yan, kapag mahirap, ganon ang tingin natin. Pero even in the Bible, ay may mga tao din naman doon na sila ay mahirap, yet ay nakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay nila. Maalala yung panahon ni Elijah at marami pa. Yan, kahit yung sa temple, maalala nyo yung nagbigay na matanda ng isang kusing. Kusing bang ginamit doon? Yan, sintimo o isang kusing. So, ang mas binigyang halaga ng Panginoon o binigyan niya ng parangal ay yung nagbigay ng isang kusing kaysa doon sa mga nagbigay ng lilibuhin siguro. Diba? Kung sa panahon natin ngayon, o 500. Pero hindi naman natin sinasabi na mas mahal ng Diyos yung mahirap. Hindi naman ganun. Wala namang binanggit yan sa Bible. At wala din namang binanggit na mas mahal niya yung mayaman. So, wala din ganun. Okay? So, pangalawa, kaya nami-misunderstood natin ay hindi natin kung nakakaligtaan nating alalahanin ang mga ginawa at kadakilaan, kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Apo ba? Pag nasa panahon tayo ng mga challenge sa buhay, ang nakikita lang natin yung challenge. Pero hindi natin naaalala na ang Diyos marami na siyang ginawang bagay. Yung isang prayer natin na hindi nasagot sa gusto natin, kuminsan nagiging dahilan, di ba? Pero ang dami ng prayer natin na sinagot ng Diyos. At marami na rin tayo, may mga prayer na rin tayo na kung sinagot ng Diyos, baka napahamak na tayo. Hindi natin naaalala yun, hindi natin nakakalimutan natin. At pangatlo, yung tinatawag na misunderstanding sa disiplina ng Panginoon. Huwag natin kalilimutan na mahal tayo ng Diyos at tinuturing niya tayong mga anak. Diba? Kaya dinidisiplina niya tayo. Kaya kung nag-i-enjoy tayo sa isang alam naman natin, lalo na kung willfully sin talaga, yung kusang, diba, alam natin na kasalanan, yet ginagawa natin o nag-i-enjoy tayo at wala tayong maramdaman na conviction o disiplina, delikado na. Diba? Kaya kung nagkamali tayo at nakakita tayo, nakanamdam tayo ng pagdidisiplina ng Panginoon, dapat magpasalamat tayo. Lord, thank you, mahal mo ako. Kaya pinaalalahanan mo ako. Yung iba magagalit pa. Bakit ganyan? Ganito. So, hindi natin alam, yun ay paalala ng Panginoon sa atin. Kasi ang disiplina, reminder naman yan eh. Kung nakuha ka sa salita, much greater. Diba? Yung iba, hindi makuha sa salita. So, kailangan pitikin muna. Ayaw pa rin, siyempre, mahal ka ng Panginoon. Ayaw ka niya mapahamak, di ba? Ayaw niya tayo mapahamak. Hanggang sa dumating ang panahon, dadalhin ka sa dead end na wala ka ng ibang pupuntahan at magagawa kundi tumingala na lang sa Diyos. Ibig sabihin, magbalik na lang sa Panginoon. Pero alam po ninyo, may mga tao, imbis na tumingala, hindi. Di ba? Lalong sumusubsub. Ayun, sabi doon sa Revelation, yung nabasa niyo doon, sabi niya, imbis na humingi ng tawad sa Panginoon, lalong sinisi ang Diyos. So, yun yung makakatakot. Pero sana,
I believe na wala akong kaharap na tao ngayon na ganon. Amen? At wala akong kausap sa online ngayon na ganon. Tama po ba? Yan. Ang mga tao na kausap ko ngayon ay mga tao na handang magbalik loob sa Diyos at magpasalamat pag nakakaranas ng disiplina o paalala. Yan. Ang disiplina, hindi lang naman yung palo. Paalalahanan tayo, pag nakuha tayo sa salita, that's good. Yung iba, hindi makuha sa salita eh. Kung baga, nung panahon ng mga nanay natin, di ba, makuha ka sa tingin, tingin lang. That's good. Eh ngayon, mga kabataan, hindi na. Luwa na yung mata mo. Kaya dinadaan sa palo, dinadaan sa kung ano-ano. Yan. So, pero kung makuha ka na sa tingin, gaya ng mga bata noon, that's good. Po ba? Yan. Sinong mga nakaranas ng ganon? Si Ate Annalyn siguro. Ayan, si Renz, di ba? Medyo mga ganong magulang, di ba? Talagang pag tinignan ka, dapat alam mo nang susunod niyan kapag hindi ka. Mga ganon. And then, ang pangatlo ay pang-apat pala na dahilan bakit nami-misinterpret o nami-misunderstood ay dahil yung selective interpretation o pinipili lang na ito lang ang gusto, tapos ito, tapos hindi naman binabasa yung iba, o hindi naman tinatanggap. Ang tinatanggap lang yung pabor sa kanila at yung gusto nilang paniwalaan. And hindi naman nakakapagtaka yan. Kahit sabi ni Apostol Pablo, na sa mga huling araw, ganun na talaga. Ang mga tao, sabi niya, pakikinggan lang nila yung gusto nila. Darating ang araw, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Si Timothy ay isang disciple niya na lingkod o nagpapastor. Kaya sabi niya, magtaka, darating ang araw, sa mga huling araw, yung mga tao, hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Ang pakikinggan nila kung ano lang yung gusto nilang mapakinggan. Kaya pag, ayaw kong pumunta sa church na yan. Hindi naman yung pag-ibig lang ng Panginoon. Sa amin noon, may ganun sa La Union. Bakit kung ano-anong sinasabi nyo? Bakit hindi lang yung pag-ibig ng Diyos ang sabihin nyo? Diba? Hindi ba namin sinasabi yung pag-ibig ng Diyos? Sinasabi naman natin. Pero kaya lang, di natin lang pinipili. Diba? Yun yung problema sa iba. At marami. Lalo na sa panahon ngayon. Sa iba na ang paningin pagdating sa pagiging Kristiyano o pagtingin sa Diyos. Ang Diyos ay isang gamit na lang. Hindi personal. Hindi persona. Kaya wala nang personal na relasyon sa Diyos. Kundi gamit na lang. Diba? Anong ibig sabihin nun? Kapag may sunog, saka mo lang maalala ang bumbero. Ganun yung ginagamit ng iba. And then, panglima, tutuloy natin. May part 2 tayo. So, yan. Nami-misunderstood ang pag-ibig ng Diyos dahil alam natin at ginagamit ng marami, yan ang alam natin, totoo naman, that God is forgiving God. Okay lang yan, makapatawad naman tayo ng Panginoon. Ang Diyos naman mapagpatawad. Hindi tayo magtatalo doon. We agree that. Amen for that. Walang problema po doon. Amen? Ang Diyos magpatawad. Tama po ba? Wala pong problema doon. Hindi tayo magtatalo dyan. Pero, huwag natin kalilimutan na ang Diyos nagpapatawad siya, pero hindi siya konsentidor. Hindi kanya mahal, kasi hayaan kanyang mapahamak. Tama po ba? Kaya yung mga anak, ay mga magulang na konsentidor, pagdating ng panahon, nang nangyayari sa mga anak nila, diba? Tira mo sa ibang bansa, bumagsak lang ng exam, nag-suicide na. Tumalon na sa building. Kasi weak, mahina. Ang challenge ng buhay, sigurado yan.
Weak yan, mahiyain, mahina, mababa ang tingin sa sarili, etc., etc. Tampuhin. Ganun yan, tampurutot. Laging mayroon lang nakitang challenge, di ba? Negative na agad ang dating. Hindi magpupursige, walang ganun. Pero yung mga tao na dumaan sa hardship, yun yung mga taong, yung sabi nga nila ay fire. Tagumpay sa buhay. Yan yung mga malalawak ang pangunawa, hindi yung makikitid. Matibay ang paninindigan. Mayroong prinsipyo. Hindi madaling yung, ano tawag doon? Yung sumasabay-sabay lang sa uso. Kadalasan yung mga tao na yan yung nagpapauso. Hindi sila sumasabay sa uso. Kasi yung mga taong sumasabay sa uso, yan lang yung feeling nila, hindi sila in. Pag hindi ganun. Pero yung mga tao na ito, walang insecurity. Hindi nila maramdaman yung security. Kaya ano ba kung iba ako sa inyo? Mamaya-maya, ikaw nang susunod sa akin. Diba? Ayun yung mga tao na to. Now, dito, makikita po natin, I give you example lang, mga ilan lang naman to, pero marami yan, siyempre. Alam natin yung buhay ni Moises. Palagay nyo ba, hindi pinatawad ng Diyos si Moises? Alam nyo ba ang tawag ng Diyos kay Moises? Mismo ang Diyos ang nagsabi, the most humblest person who live on earth. Diba? Hindi taong nagsabi nun, Diyos ang nag-address sa kanya nun. Ang taong nabuhay, taong pinakamapakumbabang na buhay sa mundo. Grabe. Ikaw ba sabihin na ganun? Humblest person who live on earth. Yan si Moises. Pero, alam natin yung kwento, di ba? Hindi tayo bago dito. Diba? So, hindi siya nakapasok sa amin ng Panginoon. Hindi ka makakatawid, hindi ka makakapasok sa promised land. Pero makikita mo. Kaya umakyat siya sa bundok, nakita niya yung promised land. Pero, geographically, kung titignan ninyo, ay yung sakop na ng promised land nyo. Kaso lang, hindi siya nakatawid sa ilog. Ano tawag doon? Jordan River. Ayan. Kasi yun yung pinaka-main sana. Ayan. Pero geographically, sa panahon ngayon, kung titignan ninyo, sakop yun. Kaso lang, hindi talaga lang siya nakatawid. Parang, kumbaga, hindi sintro. Parang gano'n, di ba? Parang boundary. Kung sa atin, anong capital ng Pilipinas? Manila. Di ba? Hindi siya nagkakating ng Manila. Baka bandang kuwan lang. Saan ba? Carborosio. Di ba? Boundary lang. West Philippine Sea. Di ba? Yung mga ganun lang. Nakita niya ang Pilipinas. Yan ang Pilipinas. Yan yung kuwan. Kita-kita niya ang ganyan. Why? Bakit hindi siya nakapasok? Yan. Dahil sa pagkakasala. Na kung tutuusin, nagkasala siya, hindi naman dahil ginawa niya. Ginawa ng mga tao. At nangyari, nadala lang siyempre ng emosyon bilang isang tao. Ang nakikita ka doon, kasi beyond his expectation. Lampas doon sa inaasahan niya. Ang Diyos alam na niya. Sabi, bumaba ka na doon, tingnan mo na yung mga tao, nagsamba na sila sa ibang Diyos. Siguro kay Moises, sabi niya, hindi naman basta-bastang ganun lang yun. Nakanasan niyo ba yung gano'n? Tapos biglang nakita mo, ano ba yan, anak? Ano nangyari? Diba, ang alam mo lang, mabait yung anak ko, kaya niyang control yung sarili niya, etc. Tapos nung malaman mo, makita mo, ano nangyari? Lampas doon sa inaasahan. So, nabugso ng damdamin. Yun. Imbis na sabihin niya lang sa ayun. Sabi ko, sabihin mo lang huwag mo hampasin Simple lang. Diba? Kung sa atin ngayon, parang napakasimple naman nun. Wala namang nagbago. Parang,
Wala lang. Hindi lang specific yung ginawa ni Moises. And yet, binilang sa kanyang kasalanan. Pinatawad ng Diyos. Kaso lang, ang sinasabi natin dito, ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi pangkukonsinte. Okay? Ulitin natin. Isa pa, si David. Alam naman natin yung kasaysayan ni David. Pero alam nyo ba ang tinawag ng Diyos kay David? Anong tawag sa kanya ng Diyos? A man after God's own heart. Grabe. Ang lalaki, sabi sa ibang translation, ang lalaki na katulad ng aking puso. Wow. Pero alam natin ang nangyari, di ba? Sa buhay ni David, ilang beses siyang nagkasala. Pero ang pinakasikat, alam natin na kasalanan niya ay yung kinuha niya yung asawa ng may asawa. Pinakialaman yung asawa ng may asawa. Pinakialaman yung hindi sa niya pag-aari. So dahil doon, naawit niya nung panahon na yan. Pinuntahan siya ni Prophet Nathan. Sabi sa kanya, kinwento niya. Alam niyo ba yung kwento? Di ba? Parang napaka-worst na kwento. Na alam niya na hindi matatanggap ni David yun. Dahil kilala niya si David kung ano yung pagkatao ni David. Na hindi siya, anong tawag doon? Yung nang gaargabyado ng iba. Hindi siya nang sasamantala yan sa iba. Pero dahil doon sa babae, ginawa niya. Kaya sabi niya, may isang tao, may dumating siya kapatid, ay kaibigan, nakituloy sa bahay niya. Yan yung kwento. Madaling kwento na. Sabi niya, may tupa naman siya, pero ang ginawa niya, yung tupa ng mahirap, yung pa yung kinuha niya at pinakain niya doon sa bisita niya, ang dami niyang tupa. Diba? So, hindi ba pang-argabyado yun? Kaya galit na galit si David. Hindi pwede yan! Kaya yun ang ginamit ni Prophet Nathan para illustrate. At sinabi niya, alam mo kung sino yung tao na yon? Patayin yan! Galit na galit si David. Pero alam mo kung sino, sabi niya, alam mo kung sino yung tao na yon? Ikaw yun. Siguro parang binuhusan ng malamig na tubig. Nakanasan mo yun. Yung parang galit na galit ka, init na init. Tapos bigla, ikaw yan. Sabi niya. Ikaw yun. Kaya diyan nasulat nung kanyang panahon ng kanyang pangungumpisal. Sinulat niya yung Psalms chapter 51. Ayan. Ano yun sabi niya doon? Nung awit niya? Create in me a clean heart, O God. Alinisin mo ang aking puso, O Diyos. Parang inawit natin kanina. Ano yun? Pusang dalisay pala yan. And restore the spirit within. So yun, basahin nyo na lang yung Psalms 51. Ayan. The song of pagsisisi. Ayan. So, pero alam natin, di ba? Napatawad siya. Okay siya. Ay tinawag pa nga siya ng Diyos, a man after God's own heart. Ang Diyos, ang lalaki na sumunod sa kalooban ko. Pero nakita natin yung consequence pa rin. Kaya niya doon? Mahal na mahal niya si David. Kilala niya si David kung sino si David. And yet, hindi nakonsente. Because, dahil mahal niya. Kaya anong naging consequence noon? Namatay yung anak niya. Kaya si Solomon, yung naging bunga ng si Solomon, pangalawa na yan sa anak niya. Kay, anong pangalan nun? Bathsheba. Yung first, yung panganay nilang anak, ni Bathsheba at ni David, yun namatay. Pero nung may sakit yung bata, nakipag-bargain pa rin ang si David. Kasi kilala naman ni David kung sino ang Diyos. Malala niyo yun? Habang buhay yung bata, habang may sakit, habang ini-entertain, ginagamot ng mga doktor na magagaling sa kanyang kaharian. Siyempre, anak yan ng hari eh. Di ba? So, lahat ng doktor na magagaling, na pinakamagagaling, nandun, natataranta. Yung mga nagbabantay, tapos nakikita niya siya, nakalumpasak doon, lumpasay.
umiiyak sa Panginoon, hindi kumakain. Kain ka na po, mahal na hari. Sabi, kahit anong ibigay nila, ayaw niyang kumain. Kaya yung mga tao, natakot sila. Kaya nung namatay yung bata, ayaw nilang sabihin. Pakakala nila, magpapakamatay na, sobrang lungkot, sobrang ganun, pero ayaw nilang sabihin. Pero nung nakita niya, nagbubulungan yung mga tao, siyempre yung reaction, di ba? Iba na. Kaya tinanong niya, patay na ba yung bata? Opo, mahal na hari, patay na. Ang ginawa niya, bumangon siya. Nagbihis, naligo, kumain. And then, pumunta sa templo ng Diyos at nag-worship sa Panginoon ulit. Nung buhay yung bata, nag-worship. And then, nung namatay na, nag-worship pa rin sa Panginoon. That's David is. Sa atin, nag-pray naman ako nagsisi naman ako Ganun pa tayo minsan yung attitude natin, Lord, nagsisi na ako sa iyo Bakit nangyari pa rin? Kaya yung mga tao niya, mga nagbabantay, nagtaka. Ano ba to? Itong hari. Nung buhay yung bata, halos mamatay sa lungkot. Yeah? Pero nung namatay na, bumalik sa dati. Bumalik uli sa trabaho niya, nagtrabaho uli bilang isang hari. Diba, sa opisina niya. Kaya tinanong nila, Sir, mahal na hari, bakit po? Ang sabi ni David, nung buhay yung bata, nalungkot ako, nagsisi ako, humingi ako ng panalangin, nanangin ako sa Diyos dahil alam ko mahabagin ang Diyos, baka kahabagan niya ako. Kasi siya kakilala ang Panginoon. Pero ngayon patay na, wala na akong magagawa. Hindi na siya babalik sa akin, pero ako pupunta sa Kanya. Wala na akong magagawa doon. At least ginawa ko. Nagsumamo ako sa Panginoon. Makita mo doon, yung walang tampo, walang galit. Alam niya yung Diyos niya. Sa atin, nagpasting ka pa, di ba? And yet, hindi nangyari. And then sabihin, ano ka ba naman, Lord? Kunti lang naman to, hindi mo na ako pinagbigyan. Humingi naman ako ng tawad sa iyo. But David, kilala niya yung Diyos niya. Amen? That's why God, tinawag siya a man after God's own heart. Kaya yung mga tao nagtaka, diba, sa kanyang attitude. So makita natin doon, God's forgiving God, pero nung kasalanan niya, hindi kinonsinti ng Diyos. Mahal siya ng Diyos, pero hindi niya kinonsinti. Amen? Ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Huwag na tayong lumayo. Siyempre, yung anak niya, si Solomon, kung ano yung ama, ganun ang anak. Sabi nila. Ito, literal talaga na ganun. Pero, Solomon is highly favored, sabi, sa Diyos. At ano yung consequence? Dahil sa kasalanan ni Solomon, yung pangako ng Diyos kay David na hindi siya mawawalan ng lahi na maghahari sa Israel, ay dapat hindi na mangyayari. Pero dahil sa pangako ng Diyos kay David, tinupad niya yon. Pero, ang naging dahilan, nahati ngayon. Kaya ang 12 tribes ng Israel ay nahati sa dalawa. At naiwan lang ang Judah. Kaya, yung pangyayari na yon ay hindi nangyari sa panahon ni Solomon. Kasi nga, ayaw niyang i-break yung law, yung promise niya kay David. Imagine mo yun. Di ba? Pangako ko to kay David Pangako to sa lingkod kong si David. Kaya, sabi niya, hindi mangyayari sa panahon mo, pero mangyayari sa iyong magiging susunod na lahi. Yan sa iyong anak. Kaya nangyari yung division. Kaya nagkaroon ng Northern Kingdom. Nagkaroon ng Jerusalem, diba? Israel, Judah. Yan. Kaya 12 versus 1 na kingdom. Yan. 11, isa yung natira sa lahi ni David. Kaya doon nagmula si Jesus. Diba? And
Ulitin ko, itong mga to na binanggit ko, na mga, kung titignan mo, uhusgahan mo na parang, ano ba namang klaseng tao yan? Di ba? Kung panahon ngayon, ganun tayo maghusga ngayon eh. Pag tinignan mo lang sa isang side ng tao, ano ba namang tao na yan? Pero alam nyo, lahat ng ito, kung babasahin nyo sa genealogy, anong tawag doon? Sa angkan, ng mga angkan ni Jesus, in Matthew chapter 1, basahin nyo doon, nakasama sila. That's the grace. Diba? Yan yung biyaya. So makikita nyo doon, very special ang treatment ng Diyos sa kanila, and yet, hindi sila nakalusot. Ha? Sa consequence ng kanilang kasalanan. But God forgive them. Amen? Yan. Kaya, yung mga tao, lagi na sinasabi, mahal tayo ng Diyos dahil mapagpatawad naman ng Diyos. Tapos kapag nag-ulcer sila o kaya na-cancer sila o ano man nangyari sa kanilang di maganda, dilubyo sa kanilang kagagawan, sisihin nilang Diyos. Sisihin natin ang Panginoon. Nagtatampo tayo sa Panginoon. Po ba? Yun, nangyayari. Okay? Kaya sabi sa Isaiah, lumapit kayo sa Panginoon at tumawag sa Kanya habang nariyan pa siya para tulungan kayo. Talikuran na ng taong masama ang masama nilang ugali at baguhin na ang masama nilang pag-iisip. Magbalik loob na sila sa Panginoon na ating Diyos dahil kaawaan at patatawarin niya sila. So, manong napansin natin dito? Ang kaawaan ng Diyos, ang pagpapatawad ng Diyos ay para lang sa mga tao na nagbabalik loob sa Kanya. Po ba? Lumalapit sa Kanya. Kaya sabi niya, at ang paglapit na ito, hindi yan habang panahon. May hangganan yan. Ano sabi niya? Lumapit tayo habang nariyan pa. So, ang pagpapatawad ng Diyos dito sa mundo, yan tinutukoy naman, hindi yan doon sa langit. O hindi yan sa kaharian ng Diyos. Dito, may hangganan din yan. Kaya maalala niyo, panahon ni Noe, diba? Sa galit ng Panginoon, ginunaw niya na ang mundo. Kahit noong panahon ni Moises, muntik na. Kung hindi lang nakialam, nag-intervene si Moises. Sabi niya, tumabi-tabi ka na dyan. Talagang galit na ang Diyos. Siyempre, katulad natin. Minsan, napupuno din tayo. Sabihin natin, tao lang po, pasensya na. Nagdilim ako nagdilim yung paningin ko Nagpanting yung tenga ko personality natin, ganoon din ang Diyos. Ang mas maganda lang sa Diyos, siyempre, mas may, anong tawag doon? Yung self-control siya kaysa sa atin. Kaya nga, di ba, sabi sa Lamentation, kung magparusa siya, hindi katulad ng ating mga kasalanan, yung bigat ng parusa ng ating mga kasalanan. Pinipigil niya yun. Because of His love. Sa atin, kung magparusa, gusto natin, mas mabigat pa doon sa kasalanan nila. Lalo na kapag revenge, di ba, yung paggaganti ka, gusto mo, isang daliri na putol sa'yo, gusto mo sa kanya, buong kamay na daliri. That's revenge. Yan yung paghihiganti. Kaya sabi ng Diyos, sa akin ang paghihiganti. Bakit? Mas kontrolado niya kasi, mas alam niya kung ano lang. Ay sa atin, pag sinabi, sige, bahala na kayong gumanti, sigurado, ubos ang angkan. Diba? Ano ba yung movie na yun? Sana si Kwan. Isang aso lang, ubos yung isang village. John Wick. Imagine mo yan. Yan ang ganti. Aso versus isang village. Kung di ka ba naman, di ba? Ay pinapanood mo yun. Yun. Di ba? Yan yung mga spirit of revenge na binabanggit. So, dito, ang sabi niya, magbalik loob na sila sa Panginoon na ating Diyos dahil kaawaan at patatawarin sila. Yung iba, imbis na magbalik loob, wala. Ang pagbabalik loob na binanggit yan, kung titignan natin, change yan, pagbabago, ibig sabihin. Ay yung iba, ginagamit yung pagbabalik loob o yung paghingi ng tawad
to justify yung kanilang maling nagawa. Hindi naman talaga para magbago. Magkaiba po yun. Kaya di ba, kung nag-aaway kayo, sige na, patawarin mo na ako para matapos na lang to. Pero ang totoo, hindi naman intensyon na magbago. Yun ang pinagkaiba nun. Sige, forgive me. Sige na. Paluhod-luhod pa. Sige na, patawarin mo na ako. Pagkalipas ng ilang buwan, wala pa nga isang buwan, nag-uwi na naman ng babae. Yan, araw. Diba? So, yan, araw-araw na lang. Talaga, no? Mas malakas yung speaker sa labas, ha? Anyway, so, ganun yung mga tao. They can use, ginagamit nila bilang sangkalan, pero ang totoo, hindi naman talaga nagbabago. Kasi huwag natin kalilimutan, diba? Ang ibig sabihin ng repentance o pagsisisi. Ibig sabihin, pagbabago. 360 degrees dapat. Ay, sorry, hindi pala. 160. Tama ba? Kasi kung 360 degrees, babalik ka lang dun sa dati. So, 160. Tama ba, Rick? 180. Yan. Sorry. Thank you. 180 degrees dapat. Hindi 360. Kaya, yan ang isang nagmi-misinterpret ng mga tao. Okay? So, salamat nagpapatawad ang Diyos. Sabi ko nga, hindi tayo magtatalo doon. Hindi ako makipagtalo. Pero, wag nating kalimutan, ang Diyos, hindi rin siya konsentidor. Tama? Nagpapatawad siya, nagmamahal siya. Kasi ganun ang totoong pagmamahal. Panganim ay, ito yung lagi nating napapakinggan din at dinideclare pa natin na God is good. Ano sabi naman natin? All the time. Good God, mabuti ang Diyos. Bakit ka mag-aalala? Mabuti ang Diyos. No question about that. Yan talaga ang attribute niya. Yan talaga siya. Mabuti siya. Hindi siya nagmamabuti. Mabuti talaga siya. Hindi siya nagpapakabuti. Mabuti talaga siya. Sa atin, nagpapakabuti pa tayo. Di ba? Kaya nga, minsan sinasabi natin, pasensya na, under process. Papakabuti pa lang eh. Hindi naman talaga ako mabuti. Pero ang Diyos, hindi ho ganon. No question about that. Mabuti talaga siya. Hindi siya under process. Hindi siya... Diba, ganon tayo? Nakakonyo ba yun? Sinsya na, under process po eh. Under construction pa. Pero ang Diyos, hindi. Kaya, dito, ang sabi niya, ayan, I'm telling you to love your enemy. Without expecting to get anything. Naku po. Yan tayo nag-aaway-aaway eh. God is good. Ano daw? Even to the people who are full of sin and not thankful. Ang Diyos mabuti kahit sa mga taong puno ng kasalanan. Yan. Grabe no, makasalanan, nabihin na lang natin. O mga taong hindi man lang marunong magpasalamat. Kaya yung mga tao sa labas, hindi marunong magpasalamat sa Diyos, God is good pa rin sa kanila. Po ba? Kasi kung hindi, patay na sila. Diba? Kaya sabi ni Lamentation, sabi ni Jeremiah, we are alive. Diba? Buhay pa tayo dahil ang Diyos tapat. Hindi dahil malusog ka. Ang daming namamatay, malusog. Kausap mo lang ngayon. Magtataka ka pa nga minsan, bakit ito halos mamatay na sa sakit, pero siya, lusog-lusog. Siya pa yung nauna.
Di ba? Ma-encounter na ba kayong ganon? Eh, yung iba, siguro kung yung mga may sakit na dapat ako na lang. Bakit yung anak ko pa yung naunang namatay sa akin? Ako na nga itong mas matanda, ako na nga itong daming sakit. Tapos yung anak ko nagkasakit, biglang namatay. Because God is faithful. Amen? O kaya minsan, yung kapitbahay mo, di ba? Sana siya na lang. Bait-bait ng asawa ko. Bakit tong asawa nito, salbahe, buhay pa hanggang ngayon? Because God is faithful. Kaya dyan lumalabas minsan, sabi natin, masamang damo. Ayan? Matagal mamatay. Hindi po totoo yun. Faithful lang ang Diyos sa kanila. Binibigyan sila ng pagkakataon. Pero hindi naman ibig sabihin, magpakabuti kayo. Di ba? Ay, huwag na kayong magpakabuti para maraming patunay na ang mga taong mabuti o may takot sa Diyos, mas mahabang buhay. Kahit science, pinapatunayan lang. Okay? So, yan yung sinasabi niya. Ang Diyos mabuti. Ayoko nang balikan yung sa taas. Kasi ang hirap eh. Pero, ang patunay daw, yan daw ang patunay na anak tayo ng Diyos. At kapag nagawa natin yan, sabi niya, we will have a great reward. Great reward. Gusto niyo ba yan? Ako, reward na lang. Kahit wag na yung great, hindi mo magawa. Pero kung kaya mong gawin, do it. Di ba? You have a great reward. Pero kung reward lang gusto mo, medyo, hindi tayo magpa-plastikan dito. Yeah, we are, totoo lang tayong tao. Hindi ko sinasabing, ang dalang gawin. Di ba? Sinabi ng Diyos kasi ganun na napapakinggan natin eh. Di ba? Pero, be practical lang. Maging totoo lang tayo. Di ba? I'm telling you, love your enemies and do good to them. Oh, sinong gagawa niyan? Siyempre, hindi natin magagawa yan. Kundi tayo anak ng Diyos. Amen? Kung walang biyaya ang Diyos. Yan pinagkaiba natin. Kaya, ang kaaway, hindi yung tao. Yung ginawa niya, yung attitude niya, walang personalan pagdating sa ganyan. Kaya lagi kong sinasabi, di ba? Huwag mong personalin. I-sit aside natin yon. Di ba? Yung mali na ginawa. Panginoon, pinakita natin yung mga sample kanina. Di ba? Anong tawag niya kay Moses? The most humblest. In this, may mali siya. Pero hindi yun ang tinitignan ng Diyos. Okay niyo yun? Yung kung sino si Moises. Hindi. Alam ko, nakakuha ka lang, nadala ka lang ng emosyon mo. Di ba? Pero hindi ibig sabihin, hindi na kita mahal. Hindi kita anak. Di ba? So, ganun yun. Kaya, dito. Kaya hindi ako din nagmamatuwid, nagkukuhan sa inyo, napapahopip ko rito na, kayang-kaya kong gawin. Madali lang yan. Di ba? Totoo tayo. Lend to people without expecting to get anything back. Sino gusto nun? Kaya nag-aaway yung magkaibigan dahil sa utang. Pag utang, nakangiti. Natawa ako dun sa... Pag siningil mo na, Doberman na, may mga nagsabi, napanood ko sa ako, sabi niya, gusto mo magkaroon ng maraming kaibigan? Simple lang. Magpautang ka. Anong kabaligtan? Gusto mo magkaroon ng maraming kaaway? Singilin mo. Sigurado. Buong angkan, kaaway mo na. Pero nung papautang, kaibigan mo lahat. Ayan. Pero salamat sa Panginoon. Amen? Ayan. Mas maganda yung tayo nagpapautang kasi tayong meron. Diba? So, balikan mo na sa ganon. Diba? Bakit kita nang pautang? May pera ko eh, ikaw wala. Diba? Ganon yun. Balikan mo na lang. Diba? Ikaw, wala kang pera, kaya wala. So, tapos na nga yan, Rick. Baka ma-deliver na tayo. Next. The Lord is good to those whose hope is in Him, to those who seek Him. So,
Ang Diyos, mabuti lang siya. Sabi niya, ang Diyos mabuti sa mga umaasa sa Kanya. Hindi umaasa sa pera, hindi umaasa sa career, o sa talento, o sa anumang meron ka, kundi umaasa ka sa Diyos. Ibig sabihin, pag ganyan, anong meron tayo? Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Tama po ba? Hindi tayo nagmamalaki. Kaya ako may ganito kasi magaling ako. Kasi ganito ako. Kaya hope, sabi niya, to those who seeks Him. Diba? Yung mga naghahanap sa Kanya. Yan ang problema. Kaya sa atin, may mga tao, maraming mga tao na kapag maayos ang buhay, hindi nila kailangan ang Diyos. Tama po ba? Yun yung nakakalungkot. Kasi meron naman sila eh. Pero pagdating ng panahon, yun nga, sabi ng isang kan, pag yung pera mo hindi na kayang ibigay yung kailangan mo. Siguro kayang ibigay yung gusto mo, pero yung kailangan mo. Anong gusto mo? Halimbawa, may sakit ka, kaya mong bumili kahit magkano ng gamot, pero hindi naman niya kayang ibigay yung galing. Kagalingan. Ay lagi yung sinasabi, diba? Kung ang gamot nakakapagpagaling, wala na sanang namamatay. Ba? Immortal na sana tayo. Wala na namamatay sa ospital. Kaya nga nagpapagawa ng ospital, may morgue. Tataka ka? Diba? Kasi dapat ito, ospital to eh. Bakit ang papagawa ng morgue? Ang purpose ng ospital, ang doktor, para magpagaling. Ba? Manggamot. Ba't ka maghahanda ng morgue? Para lagayan ng mga patay. So meaning, ikaw mismo aminin mo din na hindi mo kayang pagalingin lahat. May sakit. May limitasyon pa rin. Kaya pag dumating yung ganong punto, di ba? Masasabi mo, walang silbi. Kaya sabi niya, yung Diyos mabuti sa mga naghahanap sa Kanya. Yan, Lamentation. We know that in everything God works for the good of those who love Him. These are the people God chose because that it was His plan. Minsan ito, ginagamit to for, di ba, nami-misinterpret or na-abuse yung talata na ito. Para lang pagtakpan. Minsan ginagamit to dahil sa mali. Halimbawa, bunga ng kasalanan mo, o bunga, dapat wala ka doon. Maalala natin yung pinag-usapan natin kanina, kaya inuna ko yun eh. Kaya alam ko, equipping naman to eh. Di ba? Hindi niya sinabi doon. Si David, di niya sinabi, for those who love. Paanong love dyan kung patay yung anak mo? Diba? So, mahirap yun. Pero ang sinasabi niya rito, we know, alam natin na sa lahat, ang Diyos gumagawa. Ang pinakadahilan dito, bakit nabanggit ni Pablo, it is about providential. Ito yung gawa ng Diyos. May nangyari, out of control. Mga ganyan. Kaya gusto ko yung sabi ni ang CEO ng San Miguel, si Ang. O napanood niyo yung interview niya, grabe pala yung matanda na yun, di ba? Hindi ko, kahit din ako di ba? Natawa nga ako nung napanood ko. Hindi ko pa nga nabuo yung buo eh. Dahil mahaba yata yun. Pero napanood ko lang yung mga ilang part. Sabi doon, kanina lang kumain ako. Binigyan ako ng sabaw. Yung sabaw, inalo ko sa kanin. Binigyan ako ng bangus. O kinain ko. O busog na ako. Bilyonaryo yan, ha? Nagsasabaw pa sa kanin na katulad ko. Isang simpleng, ba? Na parang tutusin mo, makain pa pala ng ganito to. Anyway, yan sabi niya, sa akin lang, trabaho lang. Kung anong resulta, yun talaga eh. Diba? It's good naman. Hindi yung nagtrabaho ka, anong resulta, sisisihin mo ngayon ang kung sino-sino. Kaya sabi, trabaho lang. Kung anong hindi yun. Yun na. Ayun talaga eh. Ito yung sinasabi niya, na ang Diyos gumagawa. Diba? Sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Mabuti sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya lang,
Dahil sa favor ng Diyos, kuminsan kahit mga mali nating kasalanan, minsan ginagamit ng Diyos. That's biyaya ng Diyos sa kapal. Yung mga tinatawag natin minsan na blessing in disguise. Kaya ang ginagamit natin. Yung pangit, nagiging maganda. Yan yung providence. Maganda. Inihahanda tayo. Ayan, out of control natin yun. Hindi ka madismaya, yung mga ganon. Do it again. Kasi, yan yung sinabi niya. Kasi, sabi niya, mahal yung mga nagmamahal sa Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, ipag sa Diyos mo na lang. Yun ang totoong pagpapa sa Diyos. Hindi yung pangungunsinti, tapos sabi mo, ipag sa Diyos mo na lang yan. Hindi yung ganon. Okay? Kaya sabi niya, mahal ng Diyos, mabuti, gumagawa ang Diyos na mabuti sa mga nagmamahal sa Kanya. Ano yun? Sa mga tao na Kanyang pinili, pagkat yan ang plano niya. Kaya sa Proverbs sabi niya, tayo nagpaplano, but God's purpose will prevail. Ang mangyahari o mangyayari pa rin ay ang kalooban ng Diyos. Okay? So, pag mahal natin ang Panginoon, huwag kayong mag-alala. Ano man yung resulta ng ginawa natin, even do your best, pagpasa Diyos na natin. We don't know, di ba? Ay nahanda tayo ng Diyos sa isang mas maganda. Okay? Next. Ayan. Siguro ito ay ng isa na ngayon, yan nga, ito yung pinaka-controversial na issue. Pero dapat maintindihan natin itong attribute na ito ng Diyos about the grace of God. Kaya todo panalangin ko sa Lord, Lord, give me wisdom. Hindi ako maging extreme. Hindi ako maging imbalance in this. Ayaw ko sana pero naituro. Pero ayan, yan yung nasa conviction ko eh. Ayan, ayaw ko maging imbalance naman. Okay? Pero that's the grace of God. Ulitin ko, ang biyaya ng Diyos, dalawa yan. Yung unmerited favor, ito yung tatanggapin tayo ng walang kondisyon. Ibig sabihin, pag lumapit ka, tatanggapin ka, kahit sino ka. So, come as you are. Hindi mo kailangan magpakabait muna bago lumapit sa Diyos. Tama ba? That's the grace. Biyaya yun, tawag dun. Kasi kung wala yun, hindi tayo tatanggapin ng Panginoon. Hindi tayo matatanggap ng Diyos. Bakit nagkaroon ng biyaya? Yung take effect ng biyaya dahil sa kamatayan ni Jesus sa krus. Ayan. Dahil doon, nagkaroon ng biyaya. Pero alam niyo, ang biyaya din na ito ang magdadala sa atin sa tunay na pagbabago at pagmamahal sa Diyos. Kasi paglapit natin sa Panginoon, hindi naman talaga natin siya mahal pa. Di ba? Hindi pa talaga tayo nagbabago. Iba pa yung pananaw natin. Yeah.
Baka yung kadalasan dyan, lumapit tayo sa Diyos kasi may kailangan tayo. Kaya yung iba, dahil may sakit, gusto lang gumaling. Yung iba, may pangangailangan. Yung iba, takot lang maimpyerno, gusto lang mapunta sa langit. Yung mga ganong reason. May mga, di ba, iba-ibang reason. Yung iba, guilty lang. Dahil guilty, gusto niyang maibsan yung guilty niya, yung nararamdaman niya. So, lalapit sa Panginoon. So, iba-ibang dahilan. Yung iba, siyempre, narinig yung gospel. Naliwanagan o naintindihan. Pero bibihira yun eh. Ba? Sino ba sa inyo kung ano gano'n? Naintindihan mo talaga? Hindi pa eh. Di ba masyado? Siguro naintindihan mo a little bit, di ba? Pero hindi pa gano'n. Ako nga noon, memorize ko John 3:16, pero hindi ko naman alam. Ano ba yung John 3:16? Basta alam ko, memorize ko. Kasi may Bible ako eh. Yung Gideon na kulay blue, sino nakaabot sa inyo noon? Yeah? Maliit. Yan. Nilalagay namin sa bulsa lang namin. Ginagawang wallet. Yun, nababasa ko yun. Tingnan mo, John 6:16. So, yung mga ganun. Pero, yan. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lang para tanggapin tayo. Ang purpose niyan para i-empower tayo, palakasin tayo. Yung limitasyon mo, yung biyaya, ang ginagawa niya, ini-increase niya, pinalalaki niya, pinalalawak niya, yan hanggang sa dumating sa punto, yung kunwari na pag-ibig mo sa Diyos nagiging totoo. Okay niyo yun? Yung pagsamba mo sa Panginoon nagiging totoo na. Why? Because of the grace. Hindi dahil sa iyo o sa kakayanan mo. Yun. Okay? Yan ang ginagawa ng grace. Kaya nga sabi dito ni Pablo, but by the grace I am what I am. And the grace that He gave me was not without effect. Hindi na wala ng kabuluhan. Bakit? On the contrary, I have worked harder than any other apostles. Hindi pagyayabang yan. Kaya sabi niya, sa una pa lang, by the grace of God, I am what I am. And then, sabi niya, harder than other apostles, although it was not my own doing, but God's grace working with me. Kasi may mga tao kumukestyon sa kanyang pagiging apostol, sa authority niya, especially in Book of Corinth, sa Corinto. Sabi niya, yung pinagyayabang niyo yung mga apostol na yan, inahangaan yung mga leader na yan, sabi niya, okay lang. Kaya sabi niya, by the grace of God, dahil sa biyaya ng Diyos, ako ay ako. Bakit? Ano ba siya? Sabi niya, ako lang naman, dahil sa biyaya ng Diyos, sa akin, yung biyaya niya hindi nawalan ng kabuluhan. Marami sa atin, tinanggap nga yung biyaya. Ang problema, naging useless. Naging vain, o hindi, walang naging epekto. Ano yun? Walang nagbago. Tinanggap lang, pero walang nagbago. Yun ang ibig sabihin nun. Tamad noon, tamad pa rin. Ganun yun. Pero tinanggap niya ang Panginoon. Tanggapin mo ang Panginoon. Diba? Ganun naman tayo pag nag-evangelism. Sige, parang. Tinanggap niya. Tinanggap na niya, wala pa rin. Pero si Pablo, sabi niya, yung biyaya na ito, hindi ito nasayang. Sa ibang translation niya. Hindi nawalan ng kabuluhan. Bakit? Sabi niya, on the contrary, I have worked harder than any other apostle. So ang biyaya, hindi tayo binibigyan ng karapatan na walang gagawin. Hindi katulad nung ginagawa ng iba ngayon. To attract people. Ay, hanggang dyan lang ba yun? Meron pang sunod yan eh. Pero, yung sinasabi niya na ang biyaya ng Diyos, ito yung naging dahilan kung bakit, sabi niya, work harder than any other apostles. Hindi dahil pagbayayabang yan, dahil sa biyaya. Kaya yung biyaya na yon hindi nawala ng kabuluhan. Ibig sabihin, nagbago talaga si Pablo. 180 degrees. Ang pagbabago niya.
Kaya nga dito binanggit niya sa mga nauna, sabi niya, hindi nga ako karapat-dapat na tawaging apostol eh. Hindi niya, yung iba, proud na, oy, call me reverend, pastor, bishop. O si Pablo, sabi niya, hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostle. Parang kontra, di ba? Pagdating dito, because of the grace. Yan, sinasabi niya. Because of the grace. Kaya sabi niya, iyang mga tao na yan, sabi niya, I work harder than them. Mas nagtrabaho ako kaysa kanila. Pero hindi dahil sa kung ano ako, but by the grace working in me. Kaya kung ang biyaya na tinanggap mo, walang nangyari sa buhay natin na pagbabago, hindi tayo naging mas masipag, hindi tayo nagiging walang silbi. Ganon yung sinasabi ni Pablo. Kaya nga binanggit niya, hindi yan pagyayabang, kundi ginamit niya halimbawa yung sarili niya. Nang biyaya, pag tinanggap mo yan, gaya ng madalas kong sabihin, hindi pwedeng hindi ka magbago. Pag walang nangyari, ibig sabihin hindi mo yan talaga tinanggap. Walang silbi. Ano yun? Walang... Siyempre, under process, di ba? Under construction, sabi nga natin kanina. Tuloy-tuloy yan. Kahit naman si Pablo eh. Kaya sabi, I want to know you more. Palagay nyo ba, hindi niya kilala si Jesus Christ? Siya lang naman sumulat ng 1/3 na book ng New Testament. Sabihin mo, hindi mo kilala si Jesus Christ. Yeah? Ang dami niya mga sinulat. May event si Apostol Pedro, hinangaan siya. Sabi niya doon, mga sinulat si Pablo na hindi maintindihan ng ilan, kaya binibigyan nila ng ibang interpretasyon. Even Pedro, na mas nauna sa kanya na apostol, sumaludo kay Pablo. Kaya maraming nagtatalo, sabi nila, dapat si Pablo ang pumalit sa 12, di ba? Apostol. Ba't ka mas marunong pa sa Diyos, di ba? Yun talaga eh. Hindi naman yung papel ni Pablo, ang papel niya ito. Pero, yan yung sinasabi niya. So, ang biyaya po mga kapatid, hindi ito lisensya ng ginagawa ngayon, tinuturo ng iba, kaya na-attract yung mga tao. Oh, we are by the grace, we are blessed because of the grace. Pagpapalain tayo. Wala kang gagawin. Pagpapalain ka ng Diyos. Tapos sunod, magbigay ka lang. Hindi tayo kontra doon. Diba? Totoo naman yun. Pero hindi lang ganun. O yan? Kundi ang grace ang magtutulak sa iyo na magpupursige. Yung biyaya ng Diyos. Nag-i-empower nga siya eh. Next. Yan. Kaya nga, ayan, sabi niya sa Galatians, ito pala. Ayan, sabi niya, English pala yung ako dito. Sabi niya, I am astonished that you are quickly discerning the one who called you to live in the grace of Christ and turning to different gospel, which is the gospel at all. Evidently, some people are throwing to you in confusion, trying to pervert the gospel of Christ. But even if we are not angel, even we or an angel from heaven should preach the gospel other than the other who preach to you, let them be under curse. I have already said, now I say again, if you any preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God's curse. And now, trying to win the approval of human being or God. I'm trying to please people. If we're still trying to please people, I will not be a servant of Christ. Ito yung kinu-question niya sa Galatians. Sabi niya, napakabali naman ninyong maniwala sa ibang ebanghelyo. Dali naman ninyong madaya. Dito, sinasabi niya na itong biyaya na ito na tumawag sa atin, dapat namubuhay tayo sa biyaya. Sabi niya, at ito yung other gospel na binabanggit. Kaya ngayon, mayroong ganun, other gospel na ginagamit, grace. Wala nang impyerno. Sino ba naman ang ayaw niyan? Tama? Wala na palang impyerno. Sino ba naman ang ayaw niyan? Kaya nga tayo
Yung iba, pumupunta sa simbahan dahil takot sa impyerno. Kaya nga takot magkasala yung iba dahil sa impyerno. Di ba? Aminin man natin sa hindi. Pero, yan yung other gospel na binabanggit ni Pablo. Under the grace. Yeah. Kaya sabi niya, itong gospel na ito, kung ganito rin lang, wala na lang. Meron o wala. Wala na lang. Kaya nga ginanggit niya, pinagdiinan niya, kasi kung ako, mangaral ng ibang gospel na tinuro ko na sa inyo noon, na pinaniwalaan nyo, o kaya anghel, sabi pa nga niya, di ba? Magturo, sabi niya, sumpain siya. Eh, para bang nawala ako ng 5 taon, pagbalik ko, mga kapatid, ito ngayon ang bago. Revelasyon. Kahit na anong itsura ko, kahit na anong dala ko, o kahit anong mayroon ko, pag nag-preach ako sa inyo ng ibang gospel, maliban sa tinuro ko na sa inyo, na ituro na sa inyo, sabi niya, huwag niyong tanggapin. Kasi yung iba, ganun eh. Di ba? After 5 years, dumating ako, naka-Jaguar na. Sabi niya, ay! Eto ngayon kasi ang gospel. Maniniwala na. Ano, bago. Wala akong bago. Kahit paanong galing. Kahit na anong spreketik na ginagawa o sasabihin ko, pag iba, sabi niya, huwag niyo nang paniwalaan. And even angel. At ito ngayon ang ginagamit nila. Bakit? Nasabi niya, para yung mga tao, di ba? Or may trying to, ma-please nila yung mga tao. Kaya they cannot preach about sin. Ayaw nilang i-preach ang kasalanan. Bakit mo kinukundim yung mga tao? Bakit nag-preach ba si Jesus na about sa sin, kinukundim niya yung mga tao? Hindi condemnation ang tawag doon. Telling the truth. Di ba? Yung pagsasabi ng katotohanan. Yan. Kaya, yan yung hinahanap ng mga tao ngayon. Ginagamit nila yung grace, di ba? Kaya nagkakaroon ng other gospel, ang purpose, para yung mga tao matuwa. O yung mga tao, ayaw, di ba? Sabi nga ng isang preacher, sabi niya, ayaw nila na yung mga tao umalis sa kanila. Ayaw na. Pag sinabi mo kasi yung mabigat, siyempre, pag nag-preach ka na about sa sin, siyempre, mabigat. Aalis na yung mga tao. Alam niya, pinapagalitan mo. Diba? So, ganun. Para sa akin, bakit nasulat pa yan dyan? Bakit pa tinuro ni Jesus, ni Apostol, nasulat? Po ba? Kaya yung sinabi natin una, kaya nami-misinterpret, nami-misunderstood ang love ng Panginoon kasi deselective. Pinipili lang nila kung ano yung gusto nila. Okay? Pero tayo, ang Biblia yan, buo yan. 69, tama ba? 69 book. 66 book. Nadagdagan ko sorry. First gospel na yan. 66 book. Di ba? So, yun talaga. O sabihin, yun, buo yan. Diba? Hindi pwedeng, yung Genesis lang, yung Kwan lang. Hindi ganon. That's the gospel na tinuturo niya. Okay, next. Yan pa ba? Ayan. Ito yung biyaya. Sabi niya, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. So, ang biyaya galing sa Diyos, hindi galing sa atin. So, anong gagawin natin? Sampalatayanan lang, tanggapin natin. Yan na yun. Diyan na nagsisimula. Yan yung unang pasimula ng biyaya. Tapos sabi niya, hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa para walang ipagmalaki ang sinuman. So ang biyaya po mga kapatid, sa salvation lang yan, wala kang gagawin. Kasi hindi natin kayang gawin yun. O ano nyo? Kaya nga tayo binigyan ng utak
skill, ability, capacity para gawin yung dapat nating magawa. Pero pagdating sa biyaya kasi, sa kaligtasan, walang karapat-dapat kasi. Kasi makasalanan naman tayong lahat, di ba? Kahit mamatay ka sa krus ng 10 beses, ipako, hindi pa rin sapat yun. Kasi nga, yung kasalanan. Ako po ninyo yun? Yun lang. Pero maliban doon, wala. Wala ka nang mababasa sa Bible na sinabi doon na hindi mo na kailangan magsisi dahil sa biyaya. Walang binanggit doon. Dahil may biyaya, wala ka nang gagawin, tumunga ka na lang, kape-kape, di ba? Hindi manood ng mga dumadaan sa kalsada, habang nag-iintay ng biyaya. Walang ganun. Naturo ni Jesus. Po ba? Kahit nga sa Genesis, o nung utos ng Panginoon, una sa tao, nung nilikha niya ang tao, sinabi niya, magpakasarap ka kasi andyan na lahat ng kailangan mo. Ganun ba sinabi niya? Basahin niyo doon. Ang sabi niya, work. Sabi niya, magtrabaho ka. Trabahuin mo. Yun sabi niya sa Tagalog. Magtrabaho ka, trabahuin mo yung nilikha ko para sa'yo. Kaya may maintenance, may kwan talaga. Po ba? Kasi yung grace ginagamit natin para hindi na tayo mag-pray hard, work hard, hindi na tayo mag-worship. Okay lang na hindi na mag-devotion, mag-quality time. So, hindi ganun. Ibig sabihin nun. Because the grace is there. Po natin? That's abusive grace. That's other gospel. Okay? Kaya sabi niya, sino man, nilikha tayo ng Diyos, ito na yon, sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay dahil sa biyaya. Para, ito yung bagong buhay natin, gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalaga na ng Diyos na gawin natin. So tayo, nilikha talaga para gumawa ng mabuti. Ba? Kaya walang taong likas na mabuti. Walang taong likas na masama. Naiwala ba kayo doon? Mabuti pa rin yan. Kahit pa pusakal yan na kriminal, may kabutihan pa rin yan. Kasi ganun talaga tayo nilikha. Maalala ko si Bill noon, sabi niya Bill Alohuero, sabi niya, kahit na leader ako ng sindikato noon, pero pagdating sa pamilya ko, special delivery yung pagkain nila kasi ayaw nilang tanggapin ng asawa ko yung pera. Kaya alam niya, galing sa masama. Kaya gumagamit ako ng ibang tao. Ito, padala ni ganito. Kasi pag alam niya na padala galing sa kanya, tatapon lang yan. What the point here is? Andun pa rin yung kabutihan. O yan? Pag-aalala sa pamilya niya. Pagmamahal sa anak, sa pamilya niya, sa asawa niya. Kaya kahit pusakal yan na kriminal, adik, mayroon pa rin kabutihan yan. Kasi ganun tayo nilikha. Pero, ang mas maganda dito, kapag natanggap na natin ang biyaya, natanggap natin si Jesus, yan, diba? Magkakaroon na ng kabuluhan yung mabuti nating gawa. Recorded na yan sa grace ng Panginoon. Yun pinagkaiba natin sa ibang mabubuting tao. Tama? Kasi may mas mabuti pa naman kaysa sa atin. Hindi naman lahat ng Kristiyano mabuti talaga, magandang ugali. Mayroon naman talaga, mas mabuti pa. Mas maganda pang ugali nung Buddhist kaysa Christian. Mas self-controlled pa sila kaysa mga ganon. Pero, maganda dito, mayroon ng biyaya ng Diyos. Next. Dahil yan, ngayon natin maintindihan ano ba yung pag-ibig ng Diyos talaga. Diba? Sabi niya, kung tayo sumampalataya ni Jesus, siyang Kristo, tayo nga'y mga anak ng Diyos. Yan. Kung. At, ang sino mang umiibig sa may, umiibig din sa anak. Ito ang palatandang iniibig natin ang anak ng Diyos. Ano yon? Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay tumutupad sa kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtagumpayan na ng anak ng Diyos ang salimutan at tagtagumpay na tayo sa pamagitan ng pananampalataya. So sana wag tayong malito sa bagay na ito.
Amen? Na hindi tayo gumagawa dahil mahal natin ang Diyos. Po ba? Ang tao, ganon. Yung sabi niya, kung mahal niyo ako, sabi ng Panginoong Hesus, susundin niyo ang aking mga utos. Sabi niya, at ang sino bang umiibig sa Ama, umiibig din, kung iniibig natin ang Diyos, tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang pagsunod at pagtupad sa utos ng Diyos is the demonstration ng ating pag-ibig. Ang tao, baliktad. Gawin mo to, kung mahal mo ako. O kaya, sa mga kabataan ngayon, di ba? Sumama ka sa akin kung mahal mo ako. Patunayan. Hindi mo ako mahal. Kasi kaya ayaw mo na gawin natin to. Hindi ho ganon ang Diyos. Kasi ang tao, to see is to believe. Tama ba? Ganon talaga ang common natin. Kaya dapat wag din tayong malito. Sinusunod natin ang Diyos dahil bunga ng ating pag-ibig. Hindi mo kailangan patunayan na mahal mo ang Diyos. Because it's not enough kahit anong gawin natin. Ginagawa mo na lang dahil mahal mo ang Diyos. Kaya sabi niya, iniibig natin ang anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos, tinutupad natin ang kanyang mga. Ibig sabihin, sumusunod ka dahil mahal mo siya. Hindi ka sumusunod, di ka nagsisimba, hindi ka nag-worship para patunayan, Lord, mahal kita. This is the expression. Kaya nga sabi niya, hindi, sa kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos, diba? Ang tunay na umiibig sa Diyos, ang tumutupad sa kanyang mga utos. Ang tunay na umiibig sa Diyos, ang tumutupad sa kanyang mga utos. Ano ba yung kanyang mga utos? Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Kaya alam niyo, kung sinusunod mo para patunayan ng isang bagay, mahirap talaga yon. Pero kung sinusunod mo ng kusa, ginagawa mo siya ng kusa. Why? Dahil mahal mo siya, wala kang reklamo. Why? Kasi mahal mo eh. Hindi ka naman kailangang obligahin. Kasi mabigat sa atin kapag inuobliga ka, tama po ba? Parang feeling natin, diba, kinukontrol ka. Ayaw natin yon. Kaya pag-ibig ng Diyos, nagpapalaya, hindi nagkukontrol. Kaya ang Diyos, binibigyan tayo ng laya. Kaya nga sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your spirit. Hindi niya sinabi, di ba? Worship God with all your soul. Hindi ganon. O obey God with all your soul. Hindi ganon. Sabi niya, love God. Kasi kung mahal mo siya, hindi mahirap gawin to. Kasi that's the expression kung sino ka. Tama ba? Kaya hindi mahirap gawin. Kaya sabi ni Jesus, hindi naman mahirap sundin ang aking mga utos. Bakit? Kasi mahal mo siya. Dahil mahal natin siya, hindi pa bigat sa atin ang maglaan ng panahon. Mag-quality time, magbasa ng hindi burden dapat yon. Kasi kung burden mo yon, pabigat sa'yo, hindi mo yung ginagawa dahil mahal mo ang Diyos. That's the barometer. Tignan natin. Check our heart. Siguro yan sinasabi sa atin ng Panginoon. Walang exempted dito. Even me, hindi po ako yung nagsasalita. Ginagamit lang ng Diyos yung bibig ko, pero ako kasama doon. Po ba? Hindi kayo pupunta dito dahil linggo. Punta kayo dito dahil mahal ninyo ang Panginoon. Tama po ba? At kung naman ang bunga, wala ka mang makain mamaya, wala ka mang ulam mamaya, inubusan ka, dahil nagsimba ka, hindi ka magre-reklamo. Bakit? Kusa kang pumunta dito dahil mahal mo ang Diyos. Amen? Yung nangyari noon kay Johnny, papunta dito, dahil linggo, hinold up. Pagaling dito, pauwi, hinold up na naman. 2 beses ang linggo, galing na simba. Nakakatuwa ba yun? Galing ka pa ng church? Nag-worship ka pa naman. Pagdating niya rito,
Pastor, may t-shirt ka ba dyan? Bakit? Wala na yung bag ko. Pati yung, uso pa yung CD. Bumili siya ng CD na Blessed na original. Sabi niya, papairam ko sa'yo para ganito, ganyan. Dala-dala niya. Bible. Kaya panalangin namin, sabi, sana maborn again yung kumuha. Magnanakaw na yun, old dapper na yun. Yung bag niya. Binigyan ko siya ng t-shirt. Bihisan niya. Pag alis na naman, hold up na naman. Wala ka na ma-hold up sa akin. Diba? Hindi ka magre-reklamo. Man? Kasi ganun tayo kuminsan. Parang nagtatrabaho ka dahil sa sweldo. Kaya kung nabawasan yung sweldo mo o kaya whatever it is, magreklamo ka talaga. Sabihin na naman to. Kaya. Pero kung ginagawa mo because you love it to do, ginagawa mo yun dahil gusto mo. Tama mo ba? Kaya sabi ng Panginoon, hindi naman mabigat. Kasi gagawin mo yon dahil mahal mo ako. Dahil yan, hindi ka magreklamo. Kaya pagdating mo mamaya, wala kang umusap, yan, praise the Lord ka kasi, inubos na namin ang ulam. Okay lang. Ako ba? Hindi, ano ba naman to, Lord? Bless na bless ako kanina, wag dating dito. Gutom na ako. Hindi ka magreklamo. Hindi magpapasalamat. Salamat, may nakain kayo. Diba? Bibigyan mo yung, diba? Yung makikita mo, thank you, nakakain yung pamilya ko. Ay, hindi ako nakakain. Salamat, nakakain kayo. Masarap ulam nyo. Hindi naman yung sama ng loob, no? Salamat, dahil, diba? Yung sama ng loob mo. Ayan, nagreklamo ka. But we thank God. Po ba? Kasi darating na rin yung litson para sa akin. Hindi ba yung ganun? Bawi, no? Pero, sabi ng Panginoon, hindi mahirap sundin. Why? Because mahal niyo ako. Kaya yung pag-worship natin sa Panginoon, kaya sabi doon, God seek. Diba? Naghahanap siya ng mga taong sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Hindi tayo kinuman, inubliga ng Diyos. Ang request niya lang, ang sinabi niya lang, mahalin natin ang Panginoon. That's it. Tapos ang problema natin. Tama? Dahil mahal natin siya. Kaya sabi niya, if you love me, obey my command. Hindi niya sinabi, obey my command. Pakita mo, patunayan mo na mahal mo ako. Sa mundo, di ba, ganon? Tama? O, mga kabataan. Wala namang ganong kabataan dito. Uso ngayon. Hindi mo ako mahal. Hindi ka sasama. Kung mahal mo ako, dapat ganon, sabihin niyo sa kanya, respeto mo ako. Mahal mo ako, hindi mo ako obligahin, iko-control, na sundin kung ano yung gusto mo. Na kahit ayaw ko. Diba? Dapat ganon. If you love me, respect me. Hindi, you love yourself. That's why. Wala kang pakialam sa damdamin ko. Wala kang pakialam. Kaya sabi ko nung una, natandaan nyo, sabi ko, ang tingin ng tao ngayon sa Diyos, gamit na, hindi persona. Hindi kinatu-respect kung anong nararamdaman ng Diyos. Lagi nating sinasabi, kaya na misunderstood, naintindihan ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Nagpapatawad ang Diyos. Wala naman tayong pagtatalo doon. Pero ang tanong, naintindihan ba natin din ang damdamin niya? Tama po ba? Nairespeto ba natin ang damdamin din niya? Di ba natin alam na nasasaktan din siya? Because he's a person like you. Tama po ba? Because he loved God. We love God. So respect Him. And treat Him as a person, as you are. Because we know, alam natin ang Diyos, katulad din natin siya. May damdamin,
Magkakaiba nga lang, Diyos siya. Ay, wala na ba? Like, parang may na-miss ako. Bigla akong naalala, bigla. Anyway. So, parang hindi talaga siguro sinama ng banal na spirito. Hindi natin kailangan. But anyway, so, yun po yung dahilan. Amen? Kaya, mahal natin ang Panginoon. Hindi natin mami-misunderstood kung talagang totoo yung ating pagmamahal sa Panginoon. Tama po ba? Yan. Kaya sa mga sandaling ito, tayo ay yumuko at sumandaling makipag-niig sa Panginoon sa ilang sandali. Continue to meditate the Word of God, the message of God. Yung personal na message ng Diyos sa iyo kasi magkakaiba tayo. Yeah. Alam ng Diyos yung kailangan mo, alam ng Diyos kung paano kanya kakausapin. Ako, alam din ng Diyos paano niya ako kakausapin. So, hayaan lang natin na kausapin tayo ng banal na Espiritu. Spirit is in us. Nasa atin yan, nangungusap siya sa atin. Pero sabi ng banal ng salita ng Diyos, kung napakinggan natin, huwag tayong magmatigas. Huwag nating pagmatigasin ang ating mga puso. So, ibig sabihin, may karapatan ka rin para pagmatigasin o hindi ang puso natin. Salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong sandali na ito, Banal na Espiritu, our great teacher. Ikaw ang aming dakilang guro, tagapagsalita. Ginamit niyo lang ang bibig ko para ipahayag ang mensahe mo. But Lord, I've done my part. Sa iyo ko na po pinagkakatiwala, Panginoon, Banal na Espiritu, yung gagawin mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lord, halis kami sa lugar na ito, meron kang bagay na binago. Lord, you give us a better and new perception kung paano ka namin mamahalin. Lord, patawad po. Maraming pagkakataon na misunderstood namin ang pag-ibig mo sa amin. At dahil diyan, naabuso ka namin. Nisasantabi namin ang pag-ibig mo. Nisasantabi namin na may Diyos na katulad mo ay isang personang Diyos na pwedeng masaktan, pwede ring malungkot, pwede ring madismaya dahil nabibigo ka. Lord, forgive us. We confess before you, Lord. Lalo na yung mga bagay na sinasadya namin, kahit alam naman namin na, Lord, nakakasakit sa'yo, o na isasantabi yung pag-ibig namin sa'yo at mas pinagpupursige namin yung sarili naming naisin. Ambisyon man yan, plano man yan, desire, o sariling kalayawan, o ito man ay katamaran. Lord, patawad po. At sa mga sandaling ito, Banal na Espiritu, continue to move, kumilos ka sa buhay po namin. Touch our inner being. As you will know, Lord, alam naman po ninyo, hindi namin kaya magbabago ng lubusan kung hindi mo kami sasamahan. Kaya sa aming pagtanggap ng pagpapatawad mo, we receive it by faith, Lord. Tinatanggap din po namin yung transforming power. Lord, yung kapangyarihan mo ng pagbabago. That you can make us and change us from glory to glory. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, as they receive, believe, and accept your word, I pray you confirm it, Lord. Patunayan mo sa buhay ng mga anak mo na ito. Kahit sa siya nanonood ngayon sa online. Patunayan mo sa kanya na ang salita mo ay buhay at totoo. At hindi ito babalik sa iyo ng walang kabuluhan. Salamat po, Diyos. Salamat, Banal na Espiritu. Thank you, Father, for your love. Thank you, Jesus, for your sacrifice for us. And thank you, Holy Spirit, for your transforming power, for your anointing. For you will anoint us, and you will break the power, the yoke of the evil one. Salamat po. At mula sa kaibuturan ng aming puso,
salita ay hindi sapat. Pero nais naming ibigay sa iyo pinakamataas na parangal, papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you. God bless.